Si Leticia ay isang babaeng puno ng pangarap sa buhay. Lagi niya sinusukat ng kanyang height kung ito ay sasakto sa kailangang height sa pagiging flight attendant. Sa kasamaang palad, gusto ng kanyang ama na siya'y maging guro na pilit naman niyang kinaayawan. May isang paaralan ng mga gurong malapit sa kanilang tahanan. Pilit siyang pinagtest ng kanyang ama dahil nga sa kagustuhan nito maging guro ang kanyang anak. Hindi ginalingan ni Leticia ang exam at pilit niya itong minali. Ngunit isang araw matapos ng exam, Pero hindi po maaari. Minali ko lahat ng sagot sa exam. Wala ka na magagawa. Nakapasa ka na. Alam niyo naman pong pagiging isang flight attendant ang gusto ko. Ang makapaglibot sa iba't ibang lugar. Hindi. Pagiging guro ang pangarap na gusto mong makamit mo. Wala ka na magagawa doon. nadismaya si Leticia sa resulta ng exam. Kaya wala siyang magawa kung hindi mag-aral ng pagtuturo. Dinaanan ng malakas na bagyo ang lugar nila Leticia. Nasira ang mga tanim ng kanyang ama na tanging yun lamang hinahanap buhay. Kaya napatigil sa pag-aaral si Leticia. Tay, magtatrabaho po ako sa Tarlac para makapag-ipon. Papasok po ako bilang kasambahay. Hindi maaari. Di kita pinapayagang umalis. Pero itay, hindi ko hahayaan na mamunga muna yung mga tanim nyo bago makapag-aral uli. Kailangan ko din kumilos at magtrabaho para makapag-ipon. Hindi nga sabi maaari. Wala na po kayong magagawa, itay. Nakapag-desisyon na ako. Hindi habang buhay, kontrolado nyo ang buhay ko. May sarili akong pag-iisip, itay. Umalis ng bahay si Leticia kahit labag sa kalooban ng kanyang ama ang kanyang pag-alis. Namasukan siyang katulong sa Tarlac, ngunit sa kasamaang palad, siya'y nabuntis ng di sinasadya. Nagkaroon siya ng 3 anak at ang kanyang asawa ay si Anthony. Isang araw, habang lalabas si Leticia, dumalaw ang kanyang kapatid. Nakita siyang may anak na at may asawa. Agad naman itong binalita sa ama at pinauwi si Leticia sa kanilang bayan. Tay, patawarin niyo po ako. Nahihiya po kasi ako sa inyo. Pasensya na po. O siya, wala na tayong magagawa dyan. Ganyan na yan eh. Nandyan na. O ikaw, Andrew. Bibigyan kita ng ipapamasada mong tricycle. At ikaw, Leticia, ay pagpapatuloy mo ang pag-aaral bilang guro. Maraming salamat po. Ngunit, masyado na po ako matanda. May mga anak na ako. Mag-aaral pa ako? Oo, anak. Ipagpatuloy mo ang naudlot mong pangarap. Hindi porket nabigo kang abutin ito, ay wala ka ng pag-asang muli itong makamit. Opo, itay. Gagawin ko to para sa aking mga anak, sa aking asawa, at pati na rin po para sa inyo. Nag-aral niya si Leticia at nakapagtapos, ngunit bumalik siya sa Tarlac upang dun magturo. Sa Tarlac, may nag-alok sa kanya ng trabaho, si Mr. Cruz. Miss Leticia, kung gusto mo magturo, may paaralan sa Flora. Magiging advisor ka mula grade 1 hanggang grade 4. Pero, lingguhan nga lang ang uwi. Payag ka ba? Gagawin niyo po agad akong advisor? Wow, sir! Kaso, lingguhan? May mga anak po ako. Paano sila? Oo, kasi kailangan na kailangan talaga ng guru doon. Kung ayaw mo sa unang offer ko, maghahanap na lang ako ng iba. Total, 1 buwan lang naman ang pagtuturong kailangan doon. Pinayagan siya ng kanyang asawa at pumayag din ito na siya na lang ang mag-alaga sa kanilang mga anak. Sir, pwede po ba tayo mag-usap ng tayo lang? Ano yun, Leticia? May problema ba? Di nyo naman po sinabi na mga ita ang tuturuan ko. Di po ako handa lalo na sa kultura nila. Pasensya ka na. Nagmamadali kasi ako makahanap eh. Sige na, Leticia. Punta ka na ng Flora. O sige po. Umabot na 5 oras ang paglalakad papuntang Flora dahil kailangan pang tawirin ng mga ilog. Nagsimula ang una niyang pagtuturo. Ang mga batang ita ay walang matinong pangalan at kapanganakan. Sinabi ni Mr. Cruz na bahala na siyang magbigay ng pangalan sa mga ito